Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito, ang gagawin po namin ay itong lagayan po ng CCTV monitor. Ito po siya. So hindi po pinapatanggal ito na may-ari. Kaya ang finish po dito, hindi po natin i-spray. Maganda po sana kung i-spray para po mas maganda ang resulta. Pero gawan po natin ng paraan. I-balance po natin pero magmukha po siyang naka-spray. So panoorin po ninyo mga boss kung paano po natin ito gagawin step by step. Nang sa ganon, malaman po ninyo kung paano po ito gagawin. Matapos po nating lihain ang ating trabaho mga boss at tanggalin yung mga alikabok, pwede na po natin i-apply ang ating wood stain. Ang gamit ko pong wood stain dito ay oil wood stain na kulay maple po. Ayan po siya. Paano po ito i-apply? Gamitan lang po ng paintbrush at punasan po para po mapantay yung kanyang kulay. Ayan po. Kadalasan sa mga problema ng mga pintor mga boss, kapag brush lang po ang gamit, magkakaproblema po sila pagdating po sa pag-ipit ng kanilang wood stain gamit po ang sanding sealer kagaya po ng ginamit ko. Dahil nabubura daw po. Pero sa ganitong paraan mga boss, ituturo ko po sa inyo, kagaya po sa ginawa ko po kaganina, matapos pong lihain yung kahoy, direct nyo i-apply yung wood stain nang sa ganun makapag-penetrate siya doon sa ilalim. So kahit oil wood stain po yan, kapag pinunas na ninyo sa kahoy, wala po siyang sealer, nauna po yung wood stain, makasipsip kaagad yan doon sa kahoy. So mas madali pong matuyo dahil pinupunasan mo naman ng basahan. Ayan. At syempre, may sekreto po yan kung paano po ipahid yung brush. At higit sa lahat, dapat camel hair brush po ang gamitin. Dahil kapag ordinary na brush po ang gamitin nyo, alam niyo po, mas matigas po yung ordinaryong brush, yung kanyang buhok. Hindi po kagaya sa camel hair brush po na malambot po siya. So malaki po ang lamang po kapag yan po ang gamitin. At sinisigurado ko po sa inyo na ang finish po ng camel hair brush ay halos wala pong pinagkaiba kapag i-spray po natin. So ang technique po dito mga boss, isa o dalawang pahid lang po bawat sausaw. Huwag niyo pong damihan sa pagpahid, back and forth, dahil napapanot po siya. So, wag lang po kayo mag-alala kung meron pong porsyon na hindi po natamaan yung ibang porsyon, dahil mababasa rin po yan mamaya kapag nagpatong po kayo ng pangalawang patong. Paano nga ba i-mix kapag brush po ang gamit natin? Sa sanding sealer po, base po sa buwisin, 1 to 3% po ang ihalo ninyo na lacquer flow base po sa dami ng inyong sanding sealer. At siyempre, 20% po ang dami ng inyong lacquer thinner. Matapos po nating patungan ng sanding sealer mga boss, 3 patong po ang ginawa ko po dyan na sanding sealer. So, dahil sa brush lang po ang gamit natin, medyo mas makapal po kapag brush po ang gamit. So, 3 patong, medyo okay na po siya, pwede na po nating lihain yan. So mamaya, ibubuli po natin yan at kung kailangan pa po nating patungan uli, patungan po natin matapos po ang ating gagawing masilya po. Lahat po ng materials na ginamit ko po dito ay mabibili po sa mga hardware, lalong-lalo na po sa online. Buli po ang tawag dyan. So ang ginagawa po natin ngayon, sinasawsaw po natin yung bilog na basahan o binilog na basahan sa ating sanding sealer. Yun po ang pinupunas po natin. Ang purpose po dito mga boss, para mas dumapa pa yung sealer natin at magsisiksikan doon po sa ilalim ng bitas ng kahoy para po pag hinawakan po siya, makinis na makinis po siya. Para po sa ating taga-subaybay na si Alex Salinas, ito na po yung kasagutan sa inyong tanong po na okay lang po ba na brush ang gamitin kapag wala po tayong kompresor. So ayan na nga mga boss, matapos po nating bulihin yung ating trabaho at malihan na rin po ng number 400 yung ating trabaho, pwede na po nating i-apply yung ating top coat. Yan na po yung pinupunas ko po ngayon. So, ang gamit po natin na top coat ay yung tinimpla po natin na matte finish. Hindi po makintab ang resulta niyan mga boss. So, kung paano po yan timplahin, i-check niyo po yung video ko nung nakaraan. Kung paano po timplahin yung matte finish. So, gagawin po natin yan ng 2 patong, yung ating top coat. Pag natuyo po yan, pwede po nating lihain uli ng number 400 at patungan uli. So ito na po ngayon na natuyo na po siya. Maganda na po siyang tingnan, para na po siyang naka-spray po talaga. So makinis na makinis, napaka-elegante pong tingnan.
naway nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo. At syempre, pakipindot po sa notification bell para lagi po kayong updated kung ano man yung gagawin ko po ditong video dito po sa ating channel. At syempre, kung nagustuhan po ninyo, huwag po ninyong kalimutang mag-like. Importante po yan. Yung like nyo po, nagbibigay po sa akin ng magandang recommendation po kay YouTube para po may recommend tayo sa mga viewers. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment po kayo, sasagutin ko po kayo isa-isa. Maraming salamat po.